Kita mo yung bato na ginagamit sa sports na yan? Hindi basta pinupulot lang yan kung saan-saan. Galing pa ang batong yan sa isang maliit na isla sa Scotland at ginagawa ng iilang expert craftsmen sa buong mundo. Magkano? 1 million pesos. Teka, ano bang meron sa batong yan at napakamahal? Well, una, ang tawag sa sports na ito sa Olympics ay curling. Sa unang tingin, para siyang bowling sa yelo. May bilog na target sa dulo. Tapos i-slide yung mabigat na bato papunta roon. Yung teammates naman, sila yung todo walis sa yelo para kontrolin kung gaano kabilis at saan pupunta ang bato. Yung goal, mailapit ang bato sa gitna ng target kesa sa kalaban. At yung isang curling stone, alam mo bang 18 kilos ang bigat niyan? Tapos yung batong niyan, aba, kakaiba talaga. Since 2006, lahat ng curling stones na ginagamit sa Winter Olympics ay gawa ng Case of Scotland. At yung granite nila, galing sa isang maliit na island na tinatawag na Isle Sacrée. Walang nakatira sa isla na ito. Halos puro granite ang makikita dito. Pero hindi ordinaryong granite ha. Sobrang siksik at tibay nito kaya kayang tiisin ng matinding lamig at paulit-ulit na banggaan ng mga curling stones. Kasi kung ordinaryong bato yan at may maliit na crack sa loob, isang malakas na banggaan lang, basag na agad. At hindi lang isang klase ng granite ang ginagamit. Dalawang bato pa ang pinagsasama. May common green granite para sa katawan ng stone. Ito yung matibay na part na bumabangga sa ibang bato. Tapos sa ilalim, may blue hone granite. Ito naman yung parte na dumidikit at dumudulas mismo sa yelo. So, paano ginagawa ang curling stone? Una, kumukuha sila na naglalakihang granite boulders mula sa Isle Sacrée. Yung ibang bato, umaabot pa nga hanggang 5 to 7 tons. Dadalhin ito sa mainland Scotland. Tapos hihiwain sa makakapal na slabs. After that, kukuhanan nila ng mga bilog na tipa. Ang tawag nila rito, cheeses. Bakit? Kasi mukha silang malalaking bilog na cheese. Pero hindi lahat ng granite pasado ha. Isa-isang tinitingnan ng expert stone masons kung may bitak, crack o ibang weakness ang bato. Kapag may nakita sila, nako, reject yan agad. Kasi sa Olympics, dapat halos pare-pareho ang weight, size at performance ng bawat stone. Ang tanong, magkano ang isang bato? Ang isang Olympic quality curling stone mula Case ay umaabot sa around $1,000 bawat isa. Around 60,000 pesos yan kada isang bato. At kailangan nga ng 16 stones para sa isang full curling set. Kaya yung isang kumpletong set, almost 1 million pesos na agad. Mga bato lang yan ha. Pero hindi lang kasi yung bato ang binabayaran mo. Kasama dyan yung rare na granite. Pagkuha nito mula sa remote island, isama mo na din transportation at dekad-dekadang craftsmanship. Maliban dyan, hindi rin sila basta kumukuha ng bato. Every few years lang sila bumabalik sa Isle Sacrée para kumuha ng granite. At sa isang recent harvest, less than 0.01% lang ng isla ang nakuha nila. Pero yung mga batong yon, pwedeng gamitin sa curling ng ilang dekada na. Kaya nga yung mga stonemasons, habang ginagawa nila ang bawat stone, hindi nila alam kung saan ito mapupunta. Baka sa ordinaryong game lang o baka siya mismo ang batong magde-decide ng Olympic gold medal. Kaya next time na makakita ka ng curling sa Olympics at mapaisip na bato lang naman yan, well, remember, yung bato lang, maaaring umabot na sa milyon ang presyo. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.